Mga ka-Teacher Rick Vic, kung haiku ang nakaraan nating masayang pinag-aralan, ngayon naman ay tangka. Kaya naman tayo'y magsimula na sa tulong ng ating mga layunin. Maglaro na tayo agad ang tsaaraan. Tama, tsaa-raan. Lagyan ng tsaa ang tasang kaugnay ng nakaraang aralin. Narito ang mga tasa. Lalagyan mo ba ng tsaa ang una, haiku. Pangalawa, Gonzalo K. Flores. Pangatlo, tangka. Pang-apat, brown song. Panglima, kana. Talagang mahusay ang mga ka-Teacher Rick Vic. Huwag sanang kalimutang ibahagi ang video lesson natin upang makatulong pa sa marami. Tuklasin natin ang pinakasentro ng ating aralin sa larong Tagis Puso. Tagisan ng husay, pag-ibig pag-usapan. Palitang sasagot ang pangkat ng mga babae at lalaki. Una, ano ang pag-ibig? Pangalawa, paano na ipakikita ang pag-ibig? Pangatlo, ano ang simbolo ng pag-ibig? Pang-apat, ilarawan ang nararamdamang pag-ibig. Panglima, maaari bang pagmulan ng panitikan ng pag-ibig? Matunog na palakpakan sa husay ng pangangatwiran. Sa susunod na bahagi, masusubukan ang talasalitaan. Tayo nang mag-takoyaki. Takoyaki ay yakpang sarsahan ng tamang kahulugan. Isa, antolohiya. Dalawa, makata. Tatlo, eksklusibo. Apat, aristokrata. Lima, siglo. Tamang letra ng kasagutan, ihanda nyo na. Maligaya ang aking puso sa tumpak mong mga kasagutan. Kaya naman, handog ko'y dagdag kaalaman tungkol sa tangka sa Pilipinas. Kaligirang pangkasaysayan ng tangka. Isinulat ni Alan A. Ortiz. Pinagmulan. Ang tangka ay isang uri ng tula ng lahing Hapon na may 5 taludtod. Nagsimula ito noong ika-8 siglo, 8th century. Unang lumitaw sa Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Tungkol sa Manyoshu, isang antolohiya o koleksyon ng mga tula na may 4,500 tula. 90% o 70 bahagdan ng mga tula rito ay tangka. Itinuturing na simula ng panitikang nakasulat ng mga Hapon. Wika at pagsulat. Noong una, ang mga makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Chino. Wala pa noon ang sistema ng pagsulat sa wikang Hapon. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, nalinang ang kana. Ang kana ay isang sistema ng pagsulat mula sa karakter ng China. Ang ibig sabihin ng kana ay hiram na mga pangalan. Sa panahong iyon, nagsimulang pahalagahan ng mga makata ang sariling wika. Kahulugan at katangian ng tangka. Ang tangka ay nangangahulugang maikling awit. Binubuo ng 31 pantig na karaniwang may sukat na 5-7-5-7-7, ang pinakakaraniwan. Maaari ring magpalit-palit basta't ang kabuuang pantig ay 31. Karaniwang paksa ng tangka, pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Layunin ng tangka magpahayag ng malalim na damdamin sa kakaunting salita. Gamit at kultura. Ginagamit ng mga nag-iibigan upang magpahayag ng damdamin. Ginagawa ring laro ng mga aristokrata. Ganito siya nilalaro. Isang tao ang gagawa ng 3 taludtod, dudugtungan naman ng iba ng 2 taludtod upang mabuo ang tangka. Mga halimbawa ng tangka. Sa may gintong palayan, ngayon taglagas. Di ko alam kung kailan puso ay titigil na.
Isinulat ni Empress Iwa no Hime, asawa ni Emperor Nintoku. Ipinahayag niya ang lungkot sa kabiguan ng pag-ibig. Sa Murasaki, ang bukid ng palasyo, pag pumunta ka, huwag ka sanang makita na kumakaway sa akin. Isinulat ni Prinsesa Nokata noong ika-7 siglo o 668. Inalay kay dating asawa na si Prince Oama nang siya ay nasa pagtitipon ni Emperor Tenji. At iyan ang kaligirang pangkasaysayan ng tangka. Muli nating alalahanin ang mga elemento ng tula. Isa, anyo. Ito'y tumutukoy sa kabuuang forma o estruktura ng tula. Ibig sabihin, kung ito ba ay haiku, tangka, tanaga, soneto, o malayang taludturan. Halimbawa, haiku mula sa Japan, 3 taludtod, pantig 5, 7, 5. Tangka naman, mula rin sa Japan, 5 taludtod, pantig 5, 7, 5, 7, 7. Tanaga, ito naman ang bersyon ng Pilipinas. 4 na taludtod, pantig 7, 7, 7, 7. 2. Sukat. Ito naman ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Layunin, nagbibigay ritmo o indayog sa pagbabasa. Halimbawa, ako'y Pilipino, 5 pantig. Sa puso, sa dibdib ko, 7 pantig. 3. Tugma. Pagkakapareho o pag-uulit ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Layunin, ginagawang nitong magandang pakinggan at madaling tandaan. Halimbawa, bituin sa langit, kay tamis ng ningning. Sa puso ng gabi, pag-ibig ay gising. Parehong tunog, ing. 4. Tono. Ito'y tumutukoy sa damdamin o himig na ipinapahayag ng tula. Layunin, ipinapakita kung masaya, malungkot, mapangarapin o mapanlait ang tula. Halimbawa, masigla, kay gandang umaga, simuin ng hangin. Malungkot, lumuha ang langit sa pagpana mo. 5. Talinhaga. Mga malalalim o matalinhagang salita na may nakatagong kahulugan. Layunin, ginagawang nitong masining at makahulugan ang tula. Halimbawa, ang puso'y apoy, pagmamahal o damdamin, korona ng buhay, karangalan o dangal. 6. Pahiwatig. Ang hindi tuwirang pagpapahayag ng ideya o damdamin, binabasa sa kilos o di sinasabing pahiwatig. Layunin, upang maging malalim at masining ang mensahe nang hindi sinasabi ng direkta. Halimbawa, lumamig ang kanyang tinig, maaaring nangangahulugang may tampo o galit. 7. Simbolo. Isang bagay, kulay o imahe na may mas malalim na kahulugan. Layunin, upang ilantad ang ideya o damdamin na nais ipahiwatig sa pamamagitan ng sagisag. Halimbawa, araw, ito'y naglalahad ng pag-asa. Kandila, buhay. Puting rosas, kadalisayan. 8. Larawang diwa. Mga salitang gumubuo ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Layunin, upang makita at madama ng mambabasa ang tanawin o damdamin. Halimbawa, sa ilalim ng punong nara, ako'y nag-iisa't nakayuko. Shem. Imahen. Ito ang kabuuang larawan o pandamang nililikha ng tula gamit ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Layunin, upang ipadama sa mambabasa ang karanasan ng tula sa pamamagitan ng pandama. Halimbawa, ang amoy ng bagong ulan sa lupa. Imahen ng pangamoy.
Ang lamig ng hangin sa gabi. Imahen ng pandama. Tandaan, taludtod. Ito ang bawat linya ng mga salita sa tula. Halimbawa, sinakop aking bayan, taludtod 1, nang walang laban, taludtod 2. Tandaan, saknong. Ito naman ang grupo ng linya o taludtod sa tula. Halimbawa, unang saknong, sinakop aking bayan nang walang laban. Tahimik ang mga daan, puno ng takot at ulan. Ikalawang saknong, ang araw ay nagkubli sa ulap na madilim. Ang tinig ng kalayaan kailangang tugunan. Pangkata na, tagis-isip. Unang pangkat, itala ang mahahalagang pangyayari sa tangka sa Pilipinas. Ikalawang pangkat, suriin ang tangka batay sa katangian ng tula. Pinamagatang, katapusan ng aking paglalakbay. Isinulat ni Oshiko Chi Mitsune. Isinalin sa Filipino ni M.O. Jokson. Napakalayo pa nga. Wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon. Gulo ang isip. Ikatlong pangkat. Suriin ang tangka batay sa katangian ng tula. Pinamagatang, naghihintay ako. Isinulat ni Prinsesa Nokada. Isinalin sa Filipino ni M.O. Jokson. Naghihintay ako, oo. Nanabik ako sa'yo. Pikit mata nga ako. Gulo sa dampi nitong taglagas. Ika-4 na pangkat. Suriin ang tangka batay sa katangian ng tula. Isinulat ni Kino Tomonori. Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Payapa at tahimik. Ang araw ng tagsibol. Maaliwalas. Bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Upang matiyak ang inyong lubos na pag-unawa, laro natin ang sali-ugnay. Mula sa isang salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Una, tula. Pangalawa, tangka. Pangatlo, Chino. Pang-4, 31. At pang-5, pagbabago, pag-ibig, at pag-iisa. Pinatunayan mo na namang na ang pakikinig ay isang mahusay na kasanayan upang lalong humusay. Tatinisip naman ang ating laruin. Simple lamang ang inyong gagawin. May nakahandang kasagutan, bubuo ka ng makabuluhang katanungan. Una, kaunting salita. Ikalawa, dugtungan. Ikatlo, antolohiya. Ika-4, damdamin. Ika-5, maikling awit. Nakakapaghasa lalo ng talino ang husay sa pagbuo ng katanungan. Gaya ng ating nakasanayan, simbolong akma sa aralin, iyo sanang matumbasan. Mag-subscribe na para sa ganitong uri-ulit ng saya at karunungan. Tandaan mo, ikaw at ako ay tunay na mga biyaya.